Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais ko lang batiin ng happy birthday ang aking bunsong anak na si Aaron Ezekiel Llobrera. Mahal na mahal ka ni Daddy, Aaron Ezekiel Llobrera. Nais din po nating batiin ng happy listening at pasalamatan ang ating mga kaagapay na sina Brother Ray and Teacher Grace London dyan po sa PCCI Kaingal, San Carlos City, Pangasinan. And of course, kasama ang kanilang senior pastor na si Bishop Lorenzo Manzon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, aking mga kamanggagawa dyan sa PCCI San Carlos City, Pangasinan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na kagalingan mula sa kamandag ng kasalanan. Narinig mo na ba ang pangungusap na ito sa English? Total depravity of man. Sa Tagalog, ganap na makasalanan ang tao. Naniniwala ka ba sa doktrinang ito? Talaga bang ganoon kasama ang tao? Hindi ba mayroon ding mababait na mga tao? Ito ang doktrinang sinikap na ipaliwanag ni Apostol Pablo sa unang bahagi ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sa Roma Kabanatang 1 sa mga talatang 18 hanggang 32, pinatunayan ni Pablo na ang mga hintil o mga paganong bansa ay ganap na makasalanan. Sa Roma Kabanatang 2 sa mga talatang 1 hanggang 24, pinatunayan ni Pablo na ang mga Hudyo ay ganap na makasalanan din sa kabila ng kanilang pagkakaroon ng salita ng Diyos. Sa Roma Kabanatang 3, talatang 9, ito ang konklusyon o pangwakas na pangungusap ni Apostol Pablo tungkol sa mga Hudyo at mga Hintil o Griego. Ito ang mga pangungusap. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan, sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego o Hintil, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaagapay, mula sa ating Biblia ay basahin natin ang Romans chapter 3 verses 10 to 18 at sikapin nating madama ang bigat at tindi ng problema ng kasalanang naghahari sa buong sangkatauhan. Sabi ng Roma Kabanatang 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang talatang ito ay nagpapatunay sa doktrina ng total depravity of man, ganap na makasalanan ang tao. Ano ang ibig sabihin ng doktrinang ganap na makasalanan ang tao or total depravity of man? Ang paliwanag ay matatagpuan natin sa isa pang talata. Sa Roma Kabanatang 3, talatang 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa talatang ito ay makikita natin ang kambal na problema ng kasalanan. Una, lahat ay nagkasala. Lahat ay sumuway at lumabag sa mga utos ng Diyos. Pwede nating ilarawan ang problemang ito sa ganitong paraan. Nahulog tayo sa malalim na bangin. Ang problema natin ay papaano tayo makaahon sa bangin na ito. Ikalawa, lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pwedeng ilarawan natin ang problemang ito sa ganitong paraan. Tayong lahat ay nagsusumikap na makaakyat sa langit, pero lahat ng ating mga hagdan ay pawang maikse at kapos. Ang problema natin ay papaano tayo makagawa o magkaroon ng hagdan na abot sa langit.
Ayon sa Romans chapter 3 verse 23, ito ang ibig sabihin ng total depravity, ganap na makasalanan ng tao. Lahat ay nahulog sa bangin at lahat ng hagdan nila ay hindi makaabot sa langit. Yan ang kambal na problema ng kasalanan. Paano tayo makakaahon sa bangin? At paano tayo makaabot sa langit? Pag-aralan natin ng mabuti ang dalawang problemang ito ng kasalanan. Una, lahat ay nagkasala. Lahat ay sumuway at lumabag sa mga utos ng Diyos. Ang Diyos ay matuwid, God is just. Dahil siya'y matuwid, itinakda niya na ang lahat ng kasalanan, malaki man o maliit, ay dapat parusahan. Bilang matuwid na Diyos, hindi niya palalampasin ang alinmang kasalanan. Ang parusa ay kamatayang walang hanggan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ayon sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 21, Talatang 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ito ang listahan ng mga makasalanang ihahagis sa impyerno. Kaagapay, suriin natin ng mainam at paghambingin ng iba't ibang makasalanang binabanggit sa listahan ito. Sa palagay mo, alin sa mga makasalanang nasa listahan ang maituturing mong pinakamasama sa lahat? Marahil, sasabihin mo ang mamamatay tao ang siyang pinakamasamang makasalanan sa lahat. Alin sa nakalistang makasalanan ang maituturing mong hindi gaanong masama? Malamang sasabihin mo na hindi gaanong masama ang pagsisinungaling o sinungaling. Ngunit ayon sa Revelation o Pahayag, Kabanatang 21, Talatang 8, saan ihahagis ang mamamatay tao? Hindi ba't sa lawa ng apoy at asupre o impyerno? Ayon din sa talatang ito, saan din ihahagis ang sinungaling? Sa lawa ng apoy at asupre, sa impyerno din. Walang pagkakaiba ang parusa sa mamamatay tao at sa sinungaling. Walang pagkakaiba ang parusa sa mabigat at magaang kasalanan. Ang parusa ay parehong impyerno. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay ganap na matuwid. God is just. Sa mata ng matuwid na Diyos, walang magaan at walang mabigat na kasalanan. Lahat ng kasalanan ay dapat parusahan sa iisang lugar, sa impyerno. Anong ibig sabihin nito? Tayong lahat ay nanganganib na ihagis sa impyerno. Sino sa atin ang hindi nakapagsinungaling kahit minsan? Kaagapay, tignan natin ang kasalanang pagpatay. Natitiyak ko na wala naman sa atin ang nagkasala ng pagpatay. Subalit kaagapay, alam mo ba ang sabi ng Biblia tungkol sa kasalanan ng pagpatay? Basahin natin ang unang Juan, Kabanatang 3, Talatang 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Ano ang sabi ng Biblia? Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Para makagawa ka ng salang pagpatay, hindi natin kailangan na humawak ng baril o patalim. Sapat na napuot at nagalit tayo, sabi ng Biblia, upang ituring tayo na mamamatay tao. Ngayon, sino sa atin ang hindi napuot sa taong gumawa ng masama sa atin? Hindi ba dahil sa galit natin ay naiisip natin ang ganito, mamatay ka na sana? Oo nga't hindi mo siya binaril o sinaksak, pero sa puso mo'y sinumpa mo na siyang mamatay. Kaagapay, ito ang masamang balita ng Biblia. Tayong lahat ay nalalagay sa malaking panganib. Tayong lahat ay nagsinungaling. Tayong lahat ay napuot laban sa ating kapwa. Dahil dito, tayong lahat ay nanganganib na ihagis sa impyerno. Subalit salamat sa Diyos, may mabuting balita ang Biblia para sa lahat. Ito ang Ebanghelyo ni Kristo.
Ibig sabihin ng Ebanghelyo ay mabuting balita. Ano ang mabuting balita ni Kristo? Si Kristo ay nanaog mula sa langit at siya ay bumaba sa bangin na ating kinahulugan, sa bangin ng kasalanan. Ang kasalanan ay pagkakautang sa Diyos. Tayo ay nahulog sa bangin ng kasalanan at tayo ay nabaon sa utang ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay bumaba sa bangin kung saan tayo naroroon at kinuha niya ang ating kasalanan. Inako niya ang ating pagkakautang at kanyang pinasan sa kanyang sarili ang lahat ng ating kasalanan at dinala ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus. At doon sa krus, inialay niya ang kanyang sarili bilang handog na kabayaran sa ating kasalanan upang tubusin tayo sa ating pagkakautang sa Diyos. Si Kristo ay walang kasalanan. Tayo ang mga makasalanan. Tayo ang dapat mamatay doon sa krus. Pero kinuha ni Kristo ang ating lugar. Siya ay nagsilbing kapalit natin at bilang ating kapalit, siya ang namatay para sa ating kasalanan. 1 Peter chapter 3 verse 18, For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi siya nanatiling patay, kaagapay. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. At ngayon, siya ay nag-aalok ng kapatawaran para sa lahat ng ating kasalanan. Kung si Kristo ay sampalatayanan at tanggapin natin, tayo'y patatawarin sa lahat ng ating kasalanan at tayo'y kanyang aahunin mula sa bangin ng kasalanan. Subalit may pangalawang problema ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit makaahon man tayo mula sa bangin, may problema pa rin. Maiksi ang ating hagdan. Paano tayo makakaakyat sa langit? Para makarating sa langit, ang pamantayan ng Diyos ay sukdulang taas. Matthew chapter 5 verse 48 says, Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Sa ibang Tagalog, ito ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kayo maging perpekto gaya ng inyong Ama sa langit na perpekto. Marahil sasabihin ninyo, ano? Ako magiging perpekto katulad ng Diyos na perpekto? Tama ka, agapay. Ayon sa pamantayan ng Diyos, yun lamang mga sakdal, yun lamang mga perpekto ang karapat-dapat na pumasok sa langit. Ito ang ibig sabihin ng maiksing hagdan. Ang lahat ng kabutihan at kabaitan natin ay parang hagdan na ginagamit natin para makaakyat sa langit. Ang iba sa atin ay maiksi ang hagdan. Ang iba sa atin ay mahaba ang hagdan. Ang iba sa atin ay medyo mabait. Ang iba sa atin ay mas mabait. Ang ilan sa atin ay mukhang pinakamabait. Subalit kaagapay, gaano man tayo kabait, ang pinakamabait sa atin ay kapos pa rin at kulang pa rin sa pagiging perpekto. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay maging 100% perfect. Marahil ang ilan sa atin ay 25% mabait, ang ilan naman ay 50% na mabait, ang ilan naman ay 75% na mabait, at marahil may mangilan-ilan sa atin na 95% na mabait. Ngunit ang tinatanggap sa langit ay yun lamang 100% mabait. At ngayon, sino sa atin ang makapagsasabi na tayo ay 100% na perpekto o 100% na mabait? Kagapay, ito ang nakalulungkot at masamang balita para sa lahat. Tungkol sa ating kabaitan, the Bible said in Isaiah chapter 64 verse 6, All of us have become like one who is unclean, and all of our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like leaf, and like the wind our sins sweep us away. Ang Diyos ay banal.
Sa mata ng banal na Diyos, ang ating kabaitan at katuwiran ay itinuturing na maruming basahan lang. In Ecclesiastes chapter 7 verse 20, "Indeed, there's no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins." Sa mata ng banal na Diyos, ang pinakamabait na tao ay nakakagawa pa rin ng kahit isang kasalanan at pagkakamali. James chapter 2 verse 10, "For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it." Sa pamantayan ng banal na Diyos, ang paglabag sa isang kautusan ay tinuturing na paglabag sa buong kautusan. Ito ang masamang balita. Walang sino man sa atin ang perpekto. Dahil dito, walang sino man sa atin ang karapat-dapat na pumasok sa langit. Paano natin malulutas ang problema ng maiksing hagdan? Kaagapay, pakinggan mo to. May magandang balitang dulot ang ebanghelyo ni Kristo. Siya'y bumaba sa lupa, mula sa langit, hindi lamang upang mamatay sa krus. Siya ay bumaba sa lupa upang ipamuhay niya ang perpektong buhay bilang tao sa ibabaw ng lupa. Noong si Kristo ay nasa lupa, hindi siya gumawa ng kahit anumang kasalanan. Hebrews chapter 4 verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin." Nung nasa ibabaw ng lupa si Kristo, siya'y tinukso sa lahat ng mga paraan. Lahat ng tukso ay dinanas niya. Subalit kahit anong tukso ang ginamit ni Satanas laban kay Kristo, hindi siya kailanman napadala sa tukso. Siya'y nagtagumpay sa lahat ng tukso at hindi kailanman gumawa ng anumang kasalanan. Unang Pedro, kabanatang 2, talatang 22, "Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig." Si Kristo ay namuhay bilang perpektong tao sa ibabaw ng lupa. Ito ay magandang balita para sa atin, kaagapay. Bakit? Si Kristo ngayon ang ating daan. Ang ating hagdan patungo sa langit. Wika ni Kristo, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." 1 Kabanatang 14, talatang 6. May kambal na problema ang kasalanan. Una, tayo ay nagkasala at nahulog sa bangin ng kasalanan at nabaon sa pagkakautang sa kasalanan. Pangalawa, tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino mang perpekto sa atin. Lahat ng ating kabaitan ay pawang maiksing hagdan na hindi makaabot sa langit. Yan ang masamang balita. Subalit may kambal ding magandang balita ang ebanghelyo. Una, binayaran ni Kristo sa krus ang lahat nating pagkakautang sa kasalanan. Sa ganitong paraan, nilutas ni Kristo ang unang problema ng kasalanan. Pangalawa, namuhay si Kristo bilang perpektong tao sa ibabaw ng lupa, at ang kanyang perpektong kabaitan at katwiran ay parang puting damit ng kabanalan na ipinagkakaloob niya sa atin upang magsilbing damit natin sa harapan ng banal na Diyos. Sa ganitong paraan, nilutas ni Kristo ang pangalawang problema ng kasalanan. Inalis ni Kristo ang ating damit na maruming basahan at ibinalabal sa atin ang kanyang perpektong kabanalan. Ito ang doktrina na kung tawagin sa English ay justification. Sa Tagalog, pag-aaring ganap. Romans 3:21-26, "But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace
through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Dalawang bagay ang kaloob ng Diyos sa justification o pag-aaring ganap. Una, kapag sumampalataya ka kay Kristo, patatawarin ang lahat mong kasalanan dahil ito'y binayaran ni Kristo sa krus sa kanyang kamatayan. Sa pag-aaring ganap or justification, patatawarin at kalilimutan na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Pangalawa, kapag sumampalataya ka kay Kristo, tatanggapin kang lubusan, 100% accepted ng Diyos alang-alang sa perpektong kabanalan ni Kristo. Sa justification, itinuturing ka na ng Diyos na perpekto sa kanyang paningin dahil sa puting damit ng perpektong kabanalan ni Kristo na nakabalot o nakasuot sa iyo. Ang dalawang kaloob ng justification ay ibibigay sa iyo na walang bayad na kaloob ng biyaya, free gift of grace, kung iyong sasampalatayanan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang ibig sabihin ng kaligtasang walang bayad sa pamamagitan ng biyaya na tinatanggap natin sa pananampalataya. Ang kapatawaran ng kasalanan ay binayaran ni Kristo at ibinigay sa atin ng walang bayad. Ang pagpasok sa langit ay tinamo ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Titus chapter 3 verse 5. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Sa susunod na aralin ay bibigyan natin ng higit na paliwanag ang justification o pag-aaring ganap. Kaagapay, oo, may kambal na masamang balita ang kasalanan. Una, ang lahat ay nagkasala. Pangalawa, at ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, may magandang balita na magbibigay ng kalutasan sa masamang balita. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo. Namatay si Kristo para sa lahat nating mga kasalanan at siya'y nabuhay na muli bilang tanging daan patungo sa Diyos. Ang Diyos ay may kaloob na walang bayad para sa iyo, kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan sa piling niya sa langit. Anong dapat mong gawin? Ginawa na ni Kristo ang lahat ng dapat gawin. Kailangan na lang ay sumampalataya ka at tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Si Kristo ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso ngayon. Handa ka bang pagbuksan siya at tanggapin siya ngayon? Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoreng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.